Ang daming problema nitong customer ko na wala daw siyang budget. Pangalawa, nag-away sila ng jowa niya. Ako naman tong mabait. May ginito yung heart. Ginito ang heart. Tutulungan na lang natin siya dito. Siyempre dahil wala siyang budget, ang unang-una natin gagawin ay gagawa na lang tayo ng improvised na vase. Improvised na paglalagyan ng kanyang arrangement. So nakita nyo naman, marami akong karton na ganyan. Wala naman masyadong customer. Tapos itong customer na ito, lagi nandito bumibili. Sige, gawin ko na. Cut-cut lang ako ng mga karton-karton. Sinagyan ko lang na parang karton din sa gitna para tumibay. Siyempre, pugitan na rin natin ng hot glue. Tapos alam nyo ba, nagreklamo pa siya niya. Ayaw niya daw nito. Sabi ko, patapusin mo muna ako. O kaya, bumili ka na vase dyan. Wala daw siyang pera. Magtiis na lang tayo dito. Ito na nga, binalutan ko na itong lalagyanan natin. Sabi ko, mura na nga lang ito ibibigay. Kesa bibili ka pa ng panlalagyanan mo, mas maganda pa sa lodot itong linalagay ko para daw sako-sako. Sabi ko, uso yan. Maging rustic design. Ang diskarte lang sa pagbalot kung paano mababalutan. Mag-iingat lang kayo mga bi kasi tumatagos yung ting hot glue dyan sa pambalot na yan. Tapos kumuha ko nitong brown na pambalot. Sabi niya, puro brown daw. Ay, sabi ko, sagtawanan. Biruan ko na kasi itong customer na to. Kasi crumpled ko lang na ganyan. Parang crumpled na nga lang. Basta ganyan yung design niya. Ayun na nga. Yung karton pala na bilog na yan, galing yan kay Muhammad. Galing dito sa kabilang shop. Kasi yung pangalan niya. Hiningi ko lang. Tapos magiging ganyan na yung design niya. Parang mga bito ka ng baka. Kasi ilalagay natin sa gilid na ganyan. Stapler ko muna para mag-fix siya ng konti. Say ko na bahala kung gagawin mo ito, be. O yan, mukha siyang tumbong. Hindi, maganda yung design na yan. Lalagyan natin ng ribbon. Para maiba yung iniisip natin. O yan o, diba? Ito na mga bi. Tapos na itong lalagyan na natin. Na mukhang tumbong. Ay, tumbong design natin, lalagyan na natin ng block lang. Ay, naku, kape muna nga tayo. So, yun, kukuha na tayo ng sponge lang, tapos babalutan natin ng plastic. Kasi protection. O, papakasecure muna ng ganyan. Ba't ako natatawa? Ang voice over na to. Parin na natin itong tumbong design. Tapos dahil may protection na ito, lalagyan na natin ng mainit na hot glue. Baka dami-dami mo na, be. Agad mo para hindi matanggal. Tapos ibuka ng konti yung tumbong design, tapos ipasok yung... Basta yun, pinasok ko na nga yung ano. Ano ba ito? Lalagyan natin ng leather pads. Tawa ng tawa, gusto mag-asawa. Para hindi na siya magmukhang tumbong. Kaya maglagay na tayo ng rosas. Binuka-buka ko lang pala yan. Ay, Para mas maging malaki. Nga, low budget. Irereklamo ka pa na. Yan daw ng design. Kaya umalis yung customer dyan. Babalik na lang, nagpagupit kasi. O, tapos lalagyan pa natin ng hypercomb. O, saan ka? Para siya mga berries, be. Alam mo yung mga alateris. Pero matigas siya, be. Parang ganyan. Yung mga hindi pa hinog. Tapos syempre maglalagay tayo ng baby roses. So, yung iba kasi pinagpuputol-putol ko kaya maliliit. Tapos kinakalat-kalat ko siya. So, yun lang. So, yun lang natin kung saan pwedeng ilagay. Kaya katulad dyan, mahaba yung mga stem ng baby roses. Pwedeng ganyan. O, eto na. Tapos na yung arrangement natin mga bi. O, di na siya mukhang tumbong, diba? At gumanda na yung design. O, lagyan na natin ng spray. Tubig lang yan mga bi. Pwede kayo maglagay ng quick air freshener para medyo mabango. O, yan, kunyari, binibigay-bigay ko sa inyo. O, pak, ganyan. O, nagandaan ba kayo mga bi sa ating design ngayon? Bong design, not anymore. So, yun lamang mga bi. Maraming salamat. At puro tawa na itong nangyari dito sa voice over ko na ito. At kung nagandaan kayo mga bi, comment down below. Siyempre, i-share nyo na rin tong video na ito. Malay nyo, kayo na yung manalo ng Gcash. Swerte niya. Yun lamang mga bi. Be happy, be creative, and be comy.